Shalom, shalom. Shalom mga kapatid. Ito naman po yung kapatid ni Sir Roland na muli binibigyan pagkakataon ng ating rabay na makapangaral ng kanyang salita. Kaya kung kayo po nakahanda na, ang palagi po nating sinasabi, ano po? Ang maikling lapis ay mas mainam kaysa sa mahabang memorya. Ano po? Now, talasasin po natin ang aral ng rabay. Ang aral po ng rabay ay yung punto natin na tayo sana ay may matutunan. Ano po? Dahil ang pamagat po ng aral ng rabay ay when will you learn? Kailan kayo matututo? Now, kailan nga ba tayo matututo mga kapatid sa ating mga pagkakamali? Kailan nga ba tayo matututo sa ating mga pagkukulang? Kailan nga pala tayo matututo sa ating mga nagawang pagkakasala? Now, narinig po natin ang ating Nanay Nympha kanina na sinabi niya, ano po, ang ating pananampalataya is not walk in the park. Ano po, sa pang-araw-araw na ginawa ng Ama sa atin, may natutunan kaya tayo sa mga buhay na nakaraan? Sa mga nakalipas na panahon, may narinig kaya tayong aral at may natutunan tayo? O patuloy tayo sa ating mga buhay na walang patutunguhan at hindi natin alam kung ito ay kalooban ni Amang Yahweh? Kaya sa aral pong ito, sana po, bago po mahuli ang lahat, bago po natin ipikit ang ating mga mata, katulad ng ating sinasabi, ang ating buhay ay hindi pinangako. Ano po, tayo po ay mapalad pag tayo po ay ginising bukas ng umaga, pero hindi ipinangako sa atin na tayo gigisingin sa umaga. Ano po, ang aming Uncle BJ dito sa Amerika, kasama lang namin na nag-service ng Sabado, Martes yata o Lunes, dinala siya sa hospital. Yun na pala yung kanyang huli dahil hindi na siya nakalabas ng hospital. Inilibing namin siya noong nakaraan. So, tayo po ay matuto sa aral ng rabay. Sabi nga dito sa aklat ng Mangangaral, chapter 1, verse 9, ito ang sabi ng aklat ng Mangangaral. Ano po? Aklat ng Mangangaral, chapter 1, verse 9, sabi niya, yaong nangyari ay siyang mangyayari, at yaong nagawa ay siyang magagawa, at walang bagong bagay sa ilalim ng araw. Ang buhay daw natin ay paulit-ulit lamang ano po. Kung ano daw po yung nakita natin before, babalik ulit. Now, ganito rin kaya ang buhay natin, dahil ang Biblia ay nasulat kailan almost more than 2,000 years ago. Ang lumang tipan nasulat almost 4,000 years ago, ayon sa kwento. Ang bagong tipan nasulat almost 2,000 years ago. At alam po niyong sinasabi sa aklat ng Roma na sinulat na Apostol Saulo, Roma chapter 15 verse 4, tungkol sa mga bagay na naisulat para mabasa natin, malaman natin ang kwento ng mga nakaraan, ng mga nauna sa atin. Pero ang tanong, may natutunan kaya tayo? Aklat ng Roma chapter 15 verse 4, sabi niya, sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nasulat dahil sa ikatututo natin. So, yung mga babasahin nating mga unang aklat sa lumang tipan, at hanggang dito sa bago. Sabi ni Apostol Saulo, ito daw ay isinulat para sa ikatututo natin. Sa mga nangyari sa mga buhay natin, may natutunan ba tayo? O pabalik-balik po tayo sa pagkakamali? Pabalik-balik lang po tayo sa paggawa ng kasalanan? Ang tanong ng rabay, kailan tayo matututo? Kailan kayo matututo? When it is too late? Now, ang tanong, alam ba natin kung kailan yung too late? Ulitin natin, hindi ipinangako sa atin ang bukas. Ano po? Isinulat para sa ating ikatututo upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Yun ang dahilan kung bakit isinulat yung mga kwento. Ito ang dahilan kung bakit nangangaral ang rabay. Now, wala tayong excuse mga kapatid. Ano po? Huwag niyong sabihin na wala kayong narinig. Huwag niyong sabihin na wala kayong nabasa. Dahil kahit papaano, ano po, meron na tayong technology para malaman natin kung saan hahanapin ang salita ng ating Ama.
At wala din kayong excuse dahil may nangangaral. Isang pindot nyo lang sa inyong mga cellphones at tayo po ay mapalad. Bakit? Kinasihan tayo ng Ama na magkaroon ng kahit papaano pambili ng cellphone. Kaya kayo nakakarinig ngayon, saan man kayo naroroon. Imagine, ano po, 17,000 miles ang layo ko dito sa inyo. Pero naririnig nyo ako na parang katabi nyo lang. At ito ay napakapalad na pagkakataon sa atin na matuto at makarinig ng salita ng Ama bagamat tayo ay nasa comfort of our home. Yung iba sa inyo ay talagang komportable sa pag-upo. Ano po? At na kayo nasa kanya-kanya mga tahanan. At libre ang inyong pakikinig. Pero ang tanong nagiging makahulugan ba at nagiging kapaki-pakinabang ang ating mga pakikinig? Dahil sayang inyong pakikinig ng isa't kalahating oras, ano po? Kung wala tayong matututunan. Kaya kung kayo po'y handa na, dinggin po natin ang kwento ng ating rabay. I pray and we pray na may matutunan tayo. Ano po? Kaya ang tanong niya ay, kailan kayo matututo? Ano po? Ang unang kwento ito yung kwento na napakagandang simula ng isang lingkod. Pero hindi naging maganda ang kanyang ending. Bakit? Dahil sa kanyang pagkakamali. Yung kanyang sinasabing ugali ng tao. At Father, forbid, huwag sana nating magaya. At kung nagaya man natin o nagawa natin, sana huwag na nating ulitin. Ano po? Puntahan natin ang kwento ng isang lingkod na nagsimula bilang lingkod ng ating Ama dahil siya naging lingkod ng isang propeta, pero ang ending ay hindi naging maganda. Sa mga nagbabasa na ng Biblia, siguro maalala niyo ang kwento. Pero sa mga hindi pa nagbabasa at walang panahon, ay pray na magkaroon kayo ng panahon. Dito sa aklat ng Pangalawang Hari, natandaan niyo ang kwento. Ang aral ng rabay ay para tayo matuto. Now, ang tanong, kailan kaya tayo matututo? Now, sabi po niya dito sa aklat ng mga hari, chapter 5, Pangalawang Hari. Pangalawang Hari. Pangalawang Hari, chapter 5. Pangalawang Hari, chapter 5, simulan natin sa verse 20. Now, ang kwento rito sa chapter 5, para bigyan ko kayo ng background, ito ay panahon ni Propeta Elisha. Ano po? Now, nung panahon ni Propeta Elisha, ay meron siyang lingkod. Ang pangalan po ng kanyang lingkod ay si Gehazi. Jesse sa ibang mga salin. Pero sa salin po natin ng ating aklat, si Jesse ang tawag. Ano po? Si Jesse ay lingkod ni Elisha. Now, pag sinabing lingkod, kapag ikaw ay lingkod ng propeta, therefore kung anong pagpapala ng propeta, naambunan ka ng pagpapala. Ano po? Now, sino ba ang hindi matutuwa pag ikaw ay lingkod ng isang propeta? Dahil ang lingkod ng propeta ay lingkod mo rin. Ano po? Pag lingkod niya mang Yahweh ang propeta, ikaw din ay kanyang lingkod. Bakit? Dahil ikaw ay sumusunod sa propeta. So, napakaganda po ng simula ni Jesse, ano po? Dahil siya po'y lingkod ng isang propeta. Na ang kwento rito ay sinaaman ay isang Assyrian na sundalo. At siya po ay may ketong. Ano po? Now, ayon sa kwento, mayroon siyang alipin na isang Hudeya na babae, isang Hudeya na isang Hebreya, kumbaga, na nagsabi sa kanya na may propeta sa Israel na pwedeng magpagaling ng kanyang sakit na ketong. Now, noon po kasing panahon nila, ang sakit na ketong ay hindi kasali sa lipunan, kumbaga ipinandidirihan. At sa panahon ng mga Israelita, sila ay tinatawag ng mga outcast. Pero siya po'y nanampalataya doon sa isang Hebrea. Now, tingnan po natin yung kababaang loob ni Naaman na sana makuha natin yung kwento.
Si Naaman po ay kapitan ng Assyrian Empire. Pero siya po ay may alipin. Actually, ang Hebrean na ito ay alipin ng kanyang asawa na galing sa Hebrea o galing sa Israel dahil nga natalo sila sa digmaan. So siya alipin, pero sa kwento, naniwala si Naaman doon sa sinabi ng kanyang aliping babae na, Panginoon, sabi niya, o amo, sabi niya, pumunta ka sa Israel. May propeta doon na pwedeng magpagaling sa iyo. So yung kababaang loob ni Naaman, bagamat siya po ay kapitan at puno ng kanyang sambahayan, nakita natin na nakinig siya doon sa isang alipin. At ito yung kwento. So pumunta siya kay Elisha. At ayon sa kwento, to make the story short, gumaling nga si Naaman. Pero ang punto ng kwentong ito, si Jesse, na lingkod ni Naaman. Lingkod ni Elisha. Now, bilang paggalang, maaari, at bilang bayad doon sa ginawa sana ni Elisha na pagpapagaling kay Naaman, maraming dalang regalo si Naaman. Pero lahat ito ay tinanggihan ni Elisha. Bakit? Dahil hindi naman siya o hindi naman sa kanya nagmula yung kanyang ginawang pagpapagaling kay Naaman. Si Amang Yahweh ang nagpagaling. Libreng kinuha, libreng ibibigay. Parang ganun yung kwento. Pero nang makita ni Jesse ang mga dalang mga regalo o regalong bayad sana ni Naaman, mayroong pumasok sa kanyang kaisipan na sometimes, baka mangyari sa atin. Huwag naman sana. Ito yung sinasabi natin na nakahiga ka na sa putson, ikaw ba'y pupunta sa papag o kayo pupunta ka sa lupa? Parang ganito nangyari kay Jesse. Verse 20, sabi niya, ngunit si Jesse, na lingkod ni Elisha, ay nagsabi, narito, pinalagpas ng aking amo ang Naamang ito na taga-Syria sa di pagtanggap sa kanyang mga kamay ng kanyang dala. Buhay si Amang Yahweh. Tatakbuhin ko siya at kukuha ako ng anuman sa kanya. Anong sabi niya? Kung hindi tinanggap ng aking amo ang ibinibigay ng Syrian ito, sabi niya, ako ang kukuha. Buhay si Amang Yahweh. Now, alam po ninyo, sa ating pag-aaral, nakakatakot na ilikip natin ang pangalan ni Amang Yahweh sa lahat ng ating mga gawa. Ano po? Nakakatakot. Pero ganitong sinabi ni Jesse. Ibig sabihin, nangangako siya sa kanyang sarili na hindi niya palalampasin yung kayamanan, iniaalok ni Naaman kay Elisha. Now, tanong, bakit tinanggihan ni Elisha? Again, hindi po material na bagay ang hinihingi ni Elisha na bayad. Ang siya po ay matawag na lingkod at propeta ni Amang Yahweh ay sapat na So makikita natin yung kababaang loob ng mga lingkod ng Ama. At kung tayo po yung mga lingkod ng Ama, sana makita sa atin yung kababaang loob. Huwag nating isipin yung mga material na bagay. Tabi-tabi po, sana naman wala sa atin. Kaya sabi niya rito, sinundan ni Jesse si Naaman, at nang makita ni Naaman na siya'y humahabol sa kanya, siya'y bumaba sa karwahe na sinalubong siya, at sinabi, lahat ba'y mabuti? So nag-alala si Naaman. Bakit? Dahil iniwan niya si Elisha at si Jesse sa bahay ni Elisha na maayos. And then nakita niya na tumatakbo si Jesse na parang nagmamadali. Kaya sabi niya, mabuti ba ang lahat? Ang sabi ni Jesse, verse 22, lahat ay mabuti. Now, sinugo ako ng aking rabbi. Ouch. Now, alam po ninyo, kapag tayo ay gagawa ng mali, sometimes, tuloy-tuloy yung ating pagkakamali. Tuloy-tuloy yung ating pagsisinungaling. Tuloy-tuloy yung ating pagtatakip ng mga bagay na hindi naman dapat mangyari. Now, sinugo ba si Jesse ng kanyang among si Elisha? Hindi po. Pero sabi ni Jesse, sinugo ako ng aking rabbi. Sinugo ako ng aking guro. Na sinabi, narito, dumating sa akin ngayon mula sa lupang maburol ng Ephraim ang 2 binata sa mga anak ng mga propeta. Isinasamo ko sa iyo na bigyan mo sila ng 1 talentong pilat
at 2 pangpalit na bihisan. So nagsinungaling si Jesse. Maliban sa nagsinungaling siya na inutusan siya ni Elisha, nagsinungaling pa siya na meron silang bisita at kailangan ng damit at kailangan ng salapi. So anong sabi ni Naaman? Matuwa ka. Kunin mo ang 2 talento at ipinilit niya sa kanya at ibinalot ang 2 talentong pilak sa 2 supot, 10 ng 2 pangpalit na bihisan at mga ipinasan sa 2 niyang kanyang mga bataan at dinala nila sa unahan niya. It means, kinuha po ni Naaman ang mga kayamanang ito, damit at pilak na ginto, bilang kabayaran sana ni Elisha na hindi tinanggap ni Elisha. Now, ang tanong, tama ba yung ginawa ni Jesse? Now, siguro sa mata ng tao, tama, ano po, kapag tayo ay nagiging materialistiko. Dahil hindi naman niya ninakaw, ito po ay bigay. Ano po? Pero yung pagkakamali niya, yung pong kanyang pagsisinungaling, na inutusan daw siya ni Elisha, at meron silang bisita. Now, alam po ninyo, meron sa atin, sa ating panahon na maayos na tayo sa ating buhay. Pero sometimes, alam niyo po, kapag may nakita ang ating mga mata, the lust of the eyes. Now, alam po ba ninyo na in the beginning, ganito nang naging kasalanan ng tao? Puntahan po natin dito bago ko po ituloy, itong kwento ni Jesse, ano po? Puntahan ko lang yung kwento in the beginning kung sino ang nakagawa ng unang kasalanan dahil sa kasalanan na nakalagay sa isipan ng tao. Now, sino ba ang akala niyong unang nagkasala? Sino ang unang taong nagkasala? Now, hindi po si Adan. Ano po? Huwag kayong magtinginan. Hindi si Adan. Ano po? Sino ang unang nagkasala? Hindi si Adan. Yung katabi niya. Ayan. Yung ating sinasabing kabiyak ng puso. Yung ating apple of the eyes. Now, alam po ba niyo kung bakit nagkasala si Adan? Nagkasala si Eva? Dahil sa tatlong katangian ng kasalanan, tatlong uri ng kasalanan na napunta sa puso niya. Genesis chapter 3 verse 6. Ito, in the beginning, kaya ang pamagat ng kwento ng rabbi, kailan kayo matututo? Meaning, alam niyo ba ang kwento kung saan nagsimula ang kasalanan? Sabi niya dito, Genesis 3 verse 6, at nakita ng babae, meaning si Eva or Hawa or Haba sa Hebrew, na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin, nakalulugod sa mga mata, lust of the eye, nananasa upang magpapantas, no po, lust of the flesh, pride of life, at mapapantas sa tao, at pumitas siya ng bunga niyaon at kinain, at binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya at ito'y kumain. Ito po yung unang kwento ng kasalanan. No po. At ito'y sinamarize dito sa unang John, chapter 2, verse 16. Puntahan natin. Sa unang John, chapter 2, verse 16, para malaman natin yung kwento explicitly na sinabi ni John, ang tatlong uri na nagiging dahilan ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya ang tanong, wala ba kayong natutunan? Sapagkat ang lahat na nangasa sa sanlibutan, ang masamang pita ng laman, lust of the flesh, ang masamang pita ng mata, lust of the eye, at ang kapalaluan sa buhay, the pride of life. Ito'y hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Now, dili-dilihin ninyo ang lahat ng mga nagawa nating pagkakamali sa buhay. It will fall one of the other sa tatlong ito. Anong pagkakamali ni Naaman? Ni Jesse, nang makita niya ang mga magagandang damit at ang gintong pilak, the lust of the eye, ay ninasa niya na maging kanya. No po? And sometimes, sabi ko nga sa atin, sa kagustuhan din natin, ano po? Yung sinasabi natin na it's always greener on the other side. Alam po ninyo, lagi nating sinasabi na po,
Kapag tayo po ay maayos na sa buhay, pero pag nakikita natin yung kapitbahay natin, na parang mas maraming pagpapalo yung kapitbahay natin, ano? Number 9, hindi tayo nakontento sa buhay. Ayan. Alam nyo, nangako ako kay Amang Yahweh. Alam nyo, kahapon, kinukurt ang puso ko nung nag-aaral ang mga women's ministry, yung pangako na sinasabi. Alam nyo na, sa kahirapan ng trabaho ko dito sa Amerika, ipinangako ko kay Amang Yahweh. Sabi ko, Amang Yahweh, sabi ko, ipagpatuloy mo na yung paghanap buhay ko rito at makapaghanap buhay ako. In 20 years, sabi ko, at malakas pa ako, uuwi na ako para makapag-ano ako, sabi ko, may concentrate ko ang paglilingkod ko sa iyo, sabi ko. Alam po ninyo, in 3 years time, ay magti-20 years na po ako dito sa Amerika. Kaya sabi ko sa asawa ko, darling, uwi na tayo. Pero alam niyo, sometimes yung asawa natin may mga sinasabi na hindi natin alam kung tama o mali. Ano po? Ipinangako ko kay Amang Yahweh na uwi na ako. Pero hindi ko alam kung matutupad. Pero I pray na mangyari dahil si Amang Yahweh ang aking pinangakuan. Hindi hiniling na Amang Yahweh sa akin ang pangako na yaon, akong nagsabi. And sometimes, ano po, nasa akin kung gagawin natin. Pero yung punto na gusto na yung ating buhay, nangangarap pa tayo ng dagdag. Huwag naman po sana, ano po, ganitong buhay ni Jesse. Maayos na siya, bakit? Kung anong pag-aari ni Elisha ay pag-aari din niya, bakit siya lingkod ni Elisha? Kasama niya, maski saan siya pumunta. At alam natin kung gaano kapangyarihan si Elisha bilang propeta. Pero dahil sa ginawa niya, ano po, anong nangyari sa kanya? Verse 27 ng pangalawang hari. 2 King, chapter 5, verse 27. Ito yung ending ni Jesse. Tatas ko sa verse 25. Ngunit siya, meaning si Jesse, ay pumasok at tumayo sa harap ng kanyang amo at sinabi ni Elisha sa kanya, Jesse, saan ka nang galing? Anong sabi ni Jesse? Ang iyong lingkod ay walang kinaroonan. Now, alam niyo ang tao, kapag nasukol yan, ano po, at gumawa ng mali, tuloy-tuloy po yung kanyang gagawin pagsisinungaling. Bakit? Dahil hindi na siya makakaisip ng tama. Maalala natin kung sino ang taong ito na tuloy-tuloy kanyang pagkakamali, nang nasukol, hindi niya alam kung saan siya susuling. Maalala niyo kung sino yon? Na tuloy-tuloy kanyang nagawing pagkakasala. Ano po? Sana huwag mangyari sa atin, ano po? Tama po kayo si David. Ganito ang kwento ni David at ni Jesse. Tuloy-tuloy ang kanilang pagkakamali. The last of the eyes. Ganon din si David. The last of the eyes din. Bakit? Nang makita niya sino nakita niya, darling? Si Bathsheba na naliligo. The last of the eyes. Now, maayos na ba si David? Yes! Hari at meron siyang 7 asawa. Pero still, ano po? Kinuha pa niya yung hindi niya pag-aari. Ganito rin si Jesse. Ininteres niya yung hindi niya pag-aari. At ito'y kinuha niya sa maling pamamaraan. Anong sabi ni Elisha? Verse 26, hindi ba sumasa iyong aking puso nang ang lalaki ay bumalik mula sa kanyang karwahe na sinalubong ka? Panahon ba ng pagtanggap ng salapi at pagtanggap ng bihisan? At ng mga olibuhan at ng mga ubasan at ang mga tupa at ang mga baka at mga aliping lalaki at babae. Jesse, panahon ba ng pagtanggap? Ibig sabihin, tinatanong siya ni Jesse, bakit Jesse, hindi mo ba alam na hindi ko tinanggap yung mga bagay na ipinibigay niya sa akin? At bakit mo tinanggap? Hindi ba ikaw ay aking lingkod? Now, tanong din sa atin ng ating Ama, hindi ba ikaw ang aking lingkod na nangako na gagawin at tutuparin ang aking mga salita? Pero sometimes, hindi natin naaalala, ano po? Yung hinihiling sa atin na Ama ng maglingkod, alam niyo, sometimes sinusupersid natin ang ating mga kaisipan na parang mas tamang ating gagawin kaysa sa paglilingkod. Parang mas kailangan tayo rito kaysa doon. Now, ang tanong, alin ba rito yung kagustuhan ni Amang Yahweh? Alam niyo po, pag dumating sa akin yung panahon, I pray na mapili ko yung pinangako ko na in 20 years, ano po, ay uuwi na ako sa Pilipinas.
Sabi niya rito, verse 27, ang kitong nga ni Naaman ay kakapit sa iyo at sa iyong binhi magpakailanman. At siya umalis sa kanyang harapan na may kitong nakasing puti na niyebe. Now, ano po yung sumpa na ikinapit ni Elisha na kapalit ng pagkatraidor ni Jesse? Sa kanyang ganong pagkakamali ni Jesse, ang kasalanan ni Jesse at ang sumpa sa kanya ay hindi lang sa kanya napunta, kundi para saan pa? Sa lahat ng kanyang binhi. Alam niyo tayo mga magulang, sometimes, yung mga nagiging decision po natin, hindi lang po tayo apektado lahat. Magmula sa ating asawa hanggang sa ating mga anak. We pray na mga magulang, na kung may nagawa man tayong pagkakamali, hindi na maulit. Dahil ang tanong, kung uulitin po natin, kailan tayo matututo? Kailan kaya tayo matututo? Ang ganda na ng simula ni Jesse, pero hindi naging maganda ang ending. Now, ang tanong sa atin, hindi kinakailangan maging maganda ang simula. Basta importante, maging maganda sana ang ating ending. Bakit? Lahat po tayo siguro hindi naging maganda ang simula. Pero hindi po importante yung simula natin. Dahil lahat po tayo ay hinangaw sa kasalanan. Hindi naging maganda ang simula natin. Maliban sa mga iba na ipinanganak na sa pananampalataya, karamihan sa atin, nasa kalagitnaan ng ating buhay nang tayo po'y manampalataya. At marami tayong nagawang mga pagkakamali. At hanggang ngayon, paminsan-minsan, may nagagawa tayong pagkakamali. Now, ang tanong, kailan tayo matututo? Sumunod na kwento, Pangalawang Kronikas, chapter 26. Now, sabi ko nga, sa mga nagbabasa, siguro sa Women's Ministry, maaalala nila ito. Now, I don't know kung narinig na nila ito, pero I doubt kung maalala nila dahil sa dami ng kanilang mga binabasa. Maalala mo to, darling, kung sino to? Ha? Pangalawang Kronikas. Now, dito sa Pangalawang Kronikas, ay may mabuting hari. Mabuti po siyang hari. Ayon sa kwento. Now, dito sa Chronicles chapter 26, verse 1. Pangalawang Chronicles chapter 26, verse 1. Sabi nga rito, at kinuha ng buong bayan ng Yehuda si Uzziah na may 15 taon o 16 na taon at ginawa siyang hari na kahalili ng kanyang ama na si Amasya. At si Uzziah ay tumalagang hanapin si Amang Yahweh sa mga kaarawan ni Zechariah na siyang maalam na pangitain sa ama at habang kanyang hinahanap si Amang Yahweh, pinagiginhawa siya ng ama. Now, alam po ninyo, si Uzziah ang pinakamatagal na naghari sa Yehuda. 52 years ang kanyang paghahari. Siya ay katumbas, ni Manase, na naghari din ng 52 years, pero sa kabilang kaharian siya, doon siya sa Israel. Doon siya sa Israel. Si Uzziah, o Uziyahu, o Uzziah, ay sa Yehuda naghari. Mabait na hari. Tapat na lingkod si Uzziah. Tapat na lingkod. Pero alam niyo po ba ang kwento? Sa dulo ng kanyang paghahari, nakalimutan ni Uzziah na siya po ay tao lamang. Nakalimutan ni Uzziah na siya po ay may mga katungkulan na hindi niya dapat pakialaman. Dahil ang kwento rito ay pinakialaman ni Uzziah yung paglilingkod sa templo na pwede lamang gumawa ay ang lahi ng mga Levita. Bakit? Nakalimutan ni Uzziah na siya hindi pwede doon. Pero ang feeling ni Uzziah, dahil siya ay hari, feeling niya pwede niyang gawin ang lahat. Pride of life. Alam niyo, pag tayo ay pinasukan ng pride of life, wala na pong mali sa ating mga salita. Wala pong mali sa ating mga gawa. I-justify natin ang lahat ng ating mga salita at ang lahat ng ating mga gawa. I-quote-in-quote natin ang lahat ng pwede natin i-quote-in-quote.
para tayo ay maging tama. Yun po yung pride of life. Bakit? Sasabihin natin sa ating sarili yung ating mga pinagdaanan, yung ating mga pinag-aralan, yung ating mga naabot. Bakit? That is pride of life. Feeling natin tayo yung nakakataas, tayo yung tama at walang pwedeng maging mali sa atin. Bakit? Tayong may mataas na pinag-aralan, tayong nakapagpundar ng ganito, tayong nakaabot ng ganon. Pride of life. Parang si Uzziah. Napakaganda ng kanyang ending, napakaganda ng kanyang simula. For almost 52 years ay naging lingkod po si Uzziah. Pero sa huling bahagi ng kanyang paghahari, ito pong sabi dito sa verse 16. Pangalawang Chronicles chapter 2 verse 16 of chapter 26 should I say. Second Chronicles chapter 26 verse 16. Ngunit nang siya'y lumakas, ang kanyang puso ay nagmataas, nanupat siya'y gumawa ng kapahamakan at siya'y sumalangsang laban kay Amang Yahweh niyang Ama at Elohim. Bakit? Sapagkat siya'y pumasok sa templo ni Amang Yahweh upang magsunog ng kamangyan sa ibabaw ng dambana. Bakit? Sino bang may karapatan lang doon? Ang may karapatan lang po doon ay ang mga saserdote ni Amang Yahweh mula sa lahi ni Levita. Si Uzziah ay mula sa lahi ng Yehuda. At wala siyang karapatan na pumasok sa templo na magsunog ng kamangyan. Bakit? Ito ay para lamang sa mga pinili ng Ama na maghandog. Verse 17, at si Azariah na saserdote ay pumasok pagkatapos niya at kasama niya ay 80 saserdote na Amang Yahweh na mga matatapang na lalaki. So nang pumasok si Uzziah, nakita siya ni Azariah. Sinundan siya ni Azariah kasama ng 80 na mga Levita na nagsisilbi sa templo. At anong ginawa nila? Kanilang hinadlangan si Uzziah na hari at nagsipagsabi sa kanya, hindi nauukol sa iyo, Uzziah. Now, hindi na siya tinawag na Haring Uzziah. Hindi nauukol sa iyo, Uzziah, na magsunog ng kamangyan kay Amang Yahweh, kundi sa mga saserdote ng mga anak ni Aaron, na mga itinalaga na magsunog ng kamangyan. Lumabas ka sa sanktuaryo, sapagkat ikaw ay sumasalangsang, hindi magiging karangalan sa iyo sa harap ni Amang Yahweh. Now, two things po yung makikita natin dito. Si Uzziah na hari, in civil law, siya ang hari sa civil law. Ano po? Tandaan po ninyo, civil law and anong tawag sa iba? Spiritual law o religious law ay magkaiba. Sa religious law, ang mataas dito yung saserdote. Siya si Azariah. Sa civil law, si Uzziah. Pero sila nasa loob ng templo, therefore, mas mataas si Azariah kaysa kay Uzziah. At yung katapangan ng mga naglilingkod ni Amang Yahweh sa templo, hinadlangan yung hari. Now, alam niyo kapag hari, pwedeng patayin ng kahit na sino, ano po? Pero hindi, natinag si Azariah at ang mga kasama niyang mga saserdote. Lumabas ka, Uzziah, sabi nila, hindi na nila tinawag na hari. Dahil dito, anong nangyari? Verse 19, nang magkagawin, nag-init si Uzziah. Nag-init siya. Sa galit, I guess. Pero, anong nangyari? Instead na magpakumbaba sana si Uzziah, dahil sinabihan na siya ni Azariah na wala siyang karapatan sa gagawin niyang pagsusunog ng kamangyan, pero nagalit siya, andun pa rin yung pride. Again, sabi ko nga sa inyo, pride of life. Yung kanyang pagiging hari ang iniisip niya. Pride of life, kailan tayo matututo? Huwag naman sana ano po. Habang nag-iinit si Uzziah at ang kanyang hawak na kamangyan sa kanyang kanang kamay, nung sabi niya, ang ketong ay lumabas sa kanyang noo sa harap ng mga saserdote sa bahay ni Amang Yahweh sa siliping ng dambana ng kamangyan. At si Azariah na punong saserdote at ang lahat ng mga saserdote ay nagsitingin sa kanya at narito, siya ay may ketong mula sa kanyang noo at kanilang itinulak na madalian mula roon. Oo, siya na may nagmadaling lumabas sapagkat sinaktan siya ni Amang Yahweh. Now, anong nangyari kay Uzziah? 21. At si Uzziah na hari ay nagkaketong hanggang kailan?
hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. At tumahan sa bahay na bukod dahil sa may ketong, sapagkat siya nahiwalay sa bahay ni Amang Yahweh. At si Uzziah ay namatay na may ketong. Now, ang tanong, bakit hindi humingi ng kapatawaran kaya si Uzziah at hindi gumaling yung kanyang ketong? No. Ito yung sinasabi po natin na sometimes hindi po natin alam kung anong gagawin ng ating Ama sa ating mga kasalanan. I believe itong ginawa ni Hosea ay masasabi natin na blasphemy of the Holy Spirit. Dahil hindi po siya gumaling sa kanyang ketong at ang ketong niya ay nangyari sa templo. Now, dito po natin makikita mga kapatid na sometimes sa ating pride of life, nakapagsasalita tayo, nakagagawa tayo ng hindi natin alam kung anong kwento. We pray na hindi natin magawa. Dahil mismo ang rabay ang nagsabi na mapapatawad ang lahat ng kasalanan maliban sa paglabas tangan sa banal na Espiritu. We pray na hindi ito nangyari kay Hosea. We pray na pinatawad sa kanya mga kasalanan bagamat hindi natin nakita na gumaling ang kanyang ketong. Pero ang punto rito, napakaganda ng simula ni Hosea. Pero hindi naging maganda ang kanyang ending. Again, sa ating mga panahon, hindi kailangan maging maganda ang ating beginning. Ang importante, maging maganda sana ang ating ending. Yung ating mga pagkakamali, kung ito may nagagawa natin, sana wag na nating ulitin. Pride of life. Pride of life. Now, sumunod na kwento. Now, sa tingin po niya, alin ang susunod na kwento? Sumunod na kwento rito, tanong ng ating rabbi, when will you learn? Dito sa Unang Hari, chapter 11. Now, kilala niyo siguro ito. Unang Hari, chapter 11. Ayon sa kwento ng ating Biblia, siya ang pinaka na nabuhay sa ibabaw ng lupa. Ayan, yung salitang pinaka, siguro maalala niyo kung sino siya. Pinaka matalinong nabuhay sa ibabaw ng lupa. Ayan. Unang Hari, chapter 11. Again, dito nagsimula na naman. Napakagandang simula, pero parang hindi naging magandang ending. Parang sa ating panahon, maayos na tayo. Tayo na po ay may pananampalataya na. Gusto niyo bang umalis ulit sa pananampalataya at gumawa ng pagkakasala? Ang tanong, baka mahirap na tayo makabalik. Huwag naman sana, matuto tayo sa ating mga binabasa. Marami na akong nakita ng mga kapatiran na tumalikod sa pananampalataya at hindi na nakabalik. Alam niyo po, sa hirap man, ano man po yung hirap ng buhay, yung sinasabi po ni Nanay Nympha, regardless po kung ano po yung mararanasan natin na pagsubok, sana huwag tayong tumalikod. Kailan tayo matututo sa ating mga pagkakamali? Kailan tayo matututo sa ating mga naririnig at mga nababasa? Kailan tayo matututo sa mga kakilala natin na tumalikod sa pananampalataya? Susundan ba natin sila? For this time, tayo na po ay maayos. Ang tanong, mapapanatili ba natin ang ating pananampalataya? O tayo ay tatalikod at the end at hindi rin magiging maganda ang ating ending? Now, alam natin si Solomon ay minanang kanyang kaharian sa kanyang tatay na si David. Tama? At naghari si Solomon for 40 years. Golden years. Ayon sa kwento ng kasaysayan ng Israel, ang panahon ni Solomon ang pinaka-grandeur, yung pinaka-peaceful, walang digmaang naranasan sa panahon ni Solomon dahil isinurrender ni Amang Yahweh lahat ang mga kaaway ni Solomon sa panahon ni David. At ang kayamanan ni Solomon ayon sa kwento ay pinakamayaman na nabuhay sa ibabaw ng lupa. Pero ang tanong, eto, verse 11, ang Haring Solomon nga ay sumisinta sa maraming babaeng taga-ibang lupa, pati sa mga anak ni Faraon, mga babaeng Moabita, Amonita, Edomia, Sidonia at Hitea.
Ano po sabi niya? Lust of the flesh, lust of the eye, and pride of life. Now, ayon sa kwento, ang asawa ni Solomon is 700 yung kanyang mga pinakasalan at 300 yung kanyang concubine. So, 1,000 ang kanyang naging asawa. Ano po? At alam natin, ang kwento, sabi nga natin kung hindi natin mapipili yung mabuting babae na siyang mapapangasawa natin ayon sa kwento ng sulat ni nanay ni Lemuel sa kanyang anak sa Proverbio 31, kung ang babae po ang nagiging dahilan kung bakit nagtatagumpay ang mga lalaki, at the end of the day, may mga kwento na ang babae din ang siyang magiging dahilan ng pagbagsak ng isang lalaki. Dahil dito sabi niya, naalala natin yung sabi ni Amang Yahweh sa kanya na huwag kang mag-aasawa sa mga hindi mo kalahi. Bakit? Dahil ikaw ay kanilang ililigaw sa iyong pananampalataya. Ito ang dahilan kung bakit inulit ito ni Apostol Saulo sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto na huwag kayong ang sabi niya, pamatok sa hindi nananampalataya. Pero ang tanong, natuto ba tayo sa ating mga anak? Sa mga nauna sa atin, alam nyo, ang ganitong kwento ay mauulit-ulit. Bakit? Dahil hinahayaan natin na maulit-ulit. No, at the end of the day, sinong sisihin tayo mga magulang? Probably yes. Probably yes. Dahil hindi tayo naging mahigpit sa ating mga anak. Pero at the end of the day, sabi nga natin, hindi na kaya natin sagutin ang ating mga anak pag sila ay meron ng nasa gulang, maaari. Pero ang tanong, ginawa ba natin yung magagawa natin para hindi sila makapag-asawa ng hindi nananampalataya? And even after that, ginabayan ba natin sila hanggang sa sila po ay talagang matuto at maging matibay sa kanilang pananampalataya? Okay lang sana kung sila ay hindi tatalikod sa pananampalataya. Ang problema, baka tumalikod sila. Ito yung nangyari kay Solomon. Ayon sa kwento, nakalimutan ni Solomon yung kwento na siya'y pinagbawalan ni Amang Yahweh na mag-asawa sa hindi niya kalahi. Bakit? Verse 5 o verse 4. Sapagkat nangyari nang si Solomon ay matanda na. Ayan, nang matanda na si Solomon. Iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso sa pagsamba sa mga ribulto. At ang kanyang puso ay hindi naging sakdal kay Amang Yahweh niyang Elohim na gaya ng puso ni David na kanyang ama. Bakit? Sapagkat si Solomon ay sumunod kay Astaroth, imahe ng mga Sidonyo, at kay Milcom na karumaldumal ng mga Amoneta. At si Solomon ay gumawa ng masama sa paningin ni Amang Yahweh at hindi sumunod na lubos kay Amang Yahweh na gaya ni ginawa ni David na kanyang ama. So dahil sa pag-aasawa ni Solomon ng mga hindi nananampalataya, nung matanda na si Solomon, iniligaw siya ng kanyang mga asawa. Now, ayon sa kwento, kinausap siya ni Amang Yahweh twice sa pangitain. Pero hindi po nagpakiusap si Solomon. Nagpatuloy po si Solomon sa kanyang pagsamba. Bakit? Dahil sa kanyang mga asawa. At dahil dito, sabi ni Amang Yahweh sa verse 11, kaya't sinabi ni Amang Yahweh kay Solomon, yamang ito'y nagawa mo at hindi mo iningatan ang aking tipan at ang aking mga patutuntunan na aking iniuutos sa iyo. Walang pagsalang aking aagawin ng kaharian sa iyo at aking ibibigay sa iyong lingkod. Gayon may sa iyong mga kaarawan na hindi ko gagawin alang-alang kay David na aking lingkod, kundi sa kamay ng iyong anak aking gagawin. Kaya hindi po natuloy yung pagsasama ng 12 lahi dahil sa naging kasalanan ni Solomon. Now, tandaan po natin, sometimes yung kasalanan natin na hindi natin pagkapatawad, susundan po tayo
Anong sabi nga kahapon ng mga women's ministry? Your sin will find you out. Ano po? Napakagandang simula ni Solomon, ano po? Pero lust of the eyes, lust of the flesh, Father, ya forbid. Ano po? Huwag sana mangyari sa atin. Ito, Father, ya forbid, huwag mangyari sa atin. Sumunod na kwento. Now, sino kayong susunod na kwento? Now, ito namang kwento na ito paalala sa mga bata-bata pa ng konti. Na kung sila ay hihingi ng payo, lalo na sila ay nasa kasagsagan ng kanilang mga buhay. Pag sila ay nasa kasagsagan, sila ay nasa prime of their youth. Ayan. Mga bata-bata pa. Na kapag sila hihingi ng payo, instead na humingi ng payo sa mga matatanda, alam niyo, kanilang mga hinihingan ng payo, yung kanilang mga kasing gulang na mga bata. And at the end of the day, sila ay napapariwara. Now, kaninong kwento itong dadagdag nating babasahin? Kailan tayo matututo? 1 King, chapter 12. First King chapter 12. Bakit? Ito yung anak ni Solomon na nagmana ng kanyang kaharian. Ang punto rito ay ang tatay niya ay pinakamatalinong naghari, pero itong si Roboam, ang natira sa kanya, pride. Bakit? Dahil yung kwento ng punto na siya hihingi ng payo sa kanyang mga gagawin sa kanyang kaharian, ibang payo ang kanyang sinunod. Ano po? Now, tabi-tabi po, mga bata-bata pa sa pananampalataya at mga bata-bata pa sa gulang. Kung kayo po ay nasa kasagsagan ng inyong mga suliranin sa buhay, kailangan nyo ng payo, ano po, maghunos dili po kayo. Piliin po ninyo yung tama niyong paghihingan ng payo, hindi po kung kani-kanino. Lalong-lalo na yung mga kasamahan ninyo sa mga trabaho na wala namang alam sa salita ni Amang Yahweh. Ano po? Mga kagulang ninyo, o kaya kayo ay humihingi ng payo sa Facebook. Kayo may problemang mag-asawa, dinadala nyo sa Facebook, humihingi kayo ng payo, abay, maling, pamamaraan ng paghingi ng payo. Kayo humihingi kayo ng payo sa inyong mga pareho, ng asawa niya hiniwalayan na, at humihingi kayo ng payo, abay, misery loves company. Ayan, idadamay niya kayo sa inyong kwento. O ano man yung inyong mga nasa kabagabagan sa buhay, maghunos dili po kayo sa paghingi ng payo. Ano po? Unang Hari chapter 12 verse 6. At ang Haring Roboam ay kumuhang payo sa mga matanda na nagsitayo sa harap ni Solomon na kanyang ama, samantalang nabubuhay pa. Ito yung mga advisor ng kanyang ama. Now, nakalimutan ba niya na maayos ang pamamahala ng kanyang ama nung siya maraming advisors ng mga matatanda? Nakalimutan yun ni Roboam. Ano po? Na sinasabi, anong payong ibibigay nyo sa akin upang magbalik ng sagot sa bayang ito? Now, ang kwento rito nang sumunod na maghari si Roboam, dumating yung 12 lahi, yung 10 lahi, should I say. Yung 10 lahi, nasa kabilang ibayo sila. Kumbaga, hindi sila kasama na namumuhay na kasama ni Roboam sa Jerusalem. Dahil sila ay nasa kanya-kanyang mga tribo. So, ang kwento pumunta sila kay Roboam. Bakit? Dahil nung panahon ng kanilang amang, ng kanilang haring si Solomon, mataas ang ipinataw na buwis. Bakit? Dahil napakarami ng mga ipinagawang mga gawain si Solomon. Ipinatayo niya ang templo, at the same time, nagpatayo siya ng mas malaking palasyo. Iyon ang naging dahilan kung bakit napakarami ng buwis. Ang hinihiling ng 10 lahi, babaan yung buwis. Ano po? Babaan yung buwis. Now, kaya ang tanong, anong gagawin ni Roboam? Kaya ito yung kwento. Kaya humingi siya ng payo sa mga matatanda. At sinabi ng mga matatanda, kung ikaw ay magiging lingkod sa bayang ito, verse 7, sa araw na ito, at maglilingkod ka sa kanila, at sasagot sa kanila at magsasalita ng mabuting mga salita sa iyo, sila ay magiging lingkod mo magpakailanman. Yun ang advice ng mga matatanda, which is very good.
Ano po? Sabi niya, kung ikaw ay magiging mabuti sa kanila, ano po? Sila ay magiging lingkod mo magpakailanman. Yun ang batch sa mga matatanda. Now, anong ginawa niya? Verse 8. Ngunit tinalikdan ni Rehoboam ang payo ng mga matanda na ibinigay nila sa kanya. At anong ginawa? Kumuhang payo sa mga binata na nagsilaking kasabay niya, na nagsitayo sa harap niya. Now, sometimes alam niyo mga anak na mga bata-bata pa, alam niyo sa ating sa instinct natin, feeling natin marunong na tayo sa buhay. At kung tayo may problema, feeling natin marunong yung mga kasinggulang natin at na magbibigay ng advice sa atin. Bakit? Kaibigan natin sila, kakilala natin sila. Sila yung kasakasama natin sa opisina. Sila yung kasakasama natin sa paaralan, kung sila man kayo sa paaralan o kaya sa iba pang mga lugar. Naging kaibigan na natin sila for a very long time, pero kasing edad natin, feeling natin marunong na sila sa buhay. Parang ganito yung kwento, mga kapatid. Kayo ay pupunta sa Manila at first time yung pumunta at kayo ay may sasakyan. Siyempre, hindi kayo marunong, Now, merong dalawang driver. Now, alin sa dalawang driver ang kukunin mo? Yung ang kanyang experience nagmamaneho lang sa probinsya ninyo o yung ang experience nagmamaneho sa Manila? Well, kung kayo ay marunong at matalino, ang kukunin yung driver niyo pagpunta ng Manila, yung nag-drive na sa Manila. Kaysa yun naman sa driver na nag-drive lang sa probinsya. Ang ibig kong sabihin bakit kayo magtatanong doon sa isang tao na hihingan ng payo na wala namang mga karanasan sa buhay? Humingi kayo ng payo sa mga matatanda na sa pananampalataya. Dahil sila yung mga marami ng karanasan sa buhay. Kaya sabi niya rito, hindi sinunod ni Rehoboam ang payo ng mga matatanda at siya pumunta sa payo ng mga bata. At anong payo ng mga bata? Verse 9. Anong payong ibibigay ninyo upang may balik nating sagot sa bayang ito? At nagsalita ang mga bata. Pagaanin mo ang atang na inaatang ng iyong ama sa amin. Ito ang sagot ng kanilang mga advisor ng mga bata. Verse 10. At ang mga binata na nagsilaking kasabay niya ay nagsalita ng ganito. Ganito ang iyong sasabihin sa bayang ito na nagsalita sa iyo, na nagsasabi, pinabigat ng iyong ama ang atang sa amin, ngunit pagaanin mo sa amin, ganitong iyong sasalitain. Ang aking kalingkingan ay makapal kaysa mga balakang ng aking ama. Anong ibig niyang sabihin? Kung mabigat ang ipinatong ng aking ama, mas magiging mabigat pa ang ipapatong ko sa inyo. Yun ang sinunod ni Rehoboam. At dahil dito, naghiwalay ang 12 lahi. Baguhan sa trabaho, baguhan sa kapangyarihan, maling advisor, maling kwento. Sana naman sa atin po, kung kayo po ay may mga bagabag sa buhay, may mga suliranin, may mga alalahanin sa buhay, humingi po kayo ng payo sa mga mayroon ng mga naging karanasan. Pag kayo ay may problema sa mag-asawa, ang hingan yung payo ay yung mga nasa 20 plus years na may asawa o 30 plus years na may asawa. Okay, hihingi doon sa 3 taon pa lang nag-aasawa magbibigay na ng advice sa inyo. Wala pa pong alam po yun. Hindi pa ganoon kagrabe o katagal ang kanyang karanasan para magbigay ng payo. Kailan tayo matututo? Sana matuto tayo, Dahil sayang ang kwento na kwento ng rabay kung tayo ay walang matututunan sa buhay. Sunod na kwento. Pumunta naman tayo dito sa Bagong Tipan dahil puro mga lumang tipan yung binasa natin Now, dito sa lumang tipan, mayroon tayong idadagdag na kwento na ang dahilan naman dito sometimes tayo ay mga sinasalita na puro dada. Mas marami tayong daldal kaysa sa gawa. Sino kayang taong ito na masyadong madaldal? Kung minsan yung mga sinasalita niya ay hindi akma sa panahon. At sometimes pinangungunahan niya yung kanyang salita kaysa doon sa puso niya. Sino kaya sa pangunawa niyo ito?
Ha? Alam nyo, nangyayari ito sa atin na sometimes nagsasalita tayo na hindi natin kayang suportahan ng ating mga gawa. Tama kayo, kung sinabi po yung si Pedro, tama kayo, si Pedro. Now, the reason being isinama si Pedro dito para maunawa natin ng kwento na sometimes sa ating pagsasalita ay hindi natin alam yung ating mga sinasalita. Ha? Sana wag ganon. Dahil sa ating mga nananampalataya, iniisip nating pangalawa, pangatlong ulit bago natin salitain yung ating mga sasalitain. Ang kwento rito, si Pedro ay nangako nung ang rabbi malapit ng ipako sa tulos. Dito sa Mateo chapter 26, itong kwento, excerpt ng kwento ni Pedro dito sa aklat ng Mateo, dito sa 26 verse 33. 26:33, sabi niya rito, datapwat sumagot si Kipa o Pedro na sinasabi sa rabbi, kung ang lahat ay hihiwalay sa iyo, ako kailanman ay hindi ka iiwan. Anong sabi niya? Kung lahat ay hihiwalay sa iyo, sabi niya kaya sa ating rabbi, ako kahit kailan hindi kita iiwan. Kahit kailan hindi kita iiwan, sabi ni Pedro. Ano po? Now, dito pa sa Lucas, dagdagan pa natin yung sinabi ni Pedro. Sabi niya, kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Sabi ni Pedro, tama? Pero sabi dito sa Lucas 22:33, dinagdagan pa niya. Lucas 22:33. At sinabi sa kanya, meaning, Rabbi, nakatalaga akong sumama sa iyo sa bilangguan at sa kamatayan. Alam niyo, pag darating sa atin yung sinasabing kabagabagan sa pananampalataya, mahirap pong magsalita ng patapos. Ano po? Parang ganoon din sa atin. Huwag kayong magsasalita ng patapos sa ating mga anak, huwag kayong magsasalita ng patapos sa ating mga kapatiran. At sa inyong sarili, huwag kayong mangangako ng patapos na baka the end of the day, hindi nyo kayang tayuan. Sabi ni Pedro, hindi kita iiwan, Rabbi. Then sabi niya dito sa Lucas, hanggang sa kamatayan, sabi niya, hanggang sa bilangguan, sabi niya, hindi kita iiwan, sasama ako sa iyo. Ano po? Anong sabi ng Rabbi dito sa sinabi ni Pedro? 34, at sinabi ng ating Rabbi, sinasabi ko sa iyo, Pedro, na hindi titilawak ngayon ng manok hanggang sa ikalumog, hanggang sa ikaila mo akong makaitlog, na ako'y hindi mo nakikilala. Now, maalala niyong sinabi ng Rabbi, ang sino mong magkaila sa akin sa harap ng mga tao, sabi niya, ay ikakaila ko din siya sa harap ng aking Ama. Alam niyo, napakapalad ni Pedro. Dahil, ano po, at the end of the day, pinayagan siya ng rabbi na magbalik loob. Otherwise, mangyayari sana kay Pedro. Ang sinabi ng rabbi na, sino mong magkaila sa akin sa harap ng mga tao, sabi niya, ay ikakaila ko rin siya sa harap ng kanyang mga anghel at sa harap ng aking Ama. Father, ya forbid. Alam niyo, kung hindi pinahintulutan ng rabbi ang pagbabalik loob ni Pedro at gagawin natin yung ginawa ni Pedro sa araw ng ating kabagabagan sa pananampalataya, mangyayari sa atin ang sinabi ng ating rabbi na ikinaila natin siya, ikakaila din niya tayo sa harapan ng kanyang Ama. Father, ya forbid, wag naman sana. Pero ang kwento rito, yung ating mga pananalita, sometimes we talk too much. Ano po? Ang dami nating mga sinasalita. Lalo na itinataas natin ang ating mga sarili. Father, ya forbid. Ano po? Yung sinasabi natin na ginawa natin ito, ano po? Ganito yung ating pananampalataya, ganito yung ating buhay. Huwag nating itaas ang ating mga sarili. At sabihin natin tayo ay matatag sa pananampalataya. Hindi po napakadaling sabihin na tayo matatag sa pananampalataya tapos may makikita sa atin na pagkakamali natin at the end of the day. Huwag naman sana. Ano po? Now, alam natin na si Pedro ay pangunahing apostol. Pero hindi naging maganda yung kwento ng kanyang pananalita. Dahil kung ito'y maririnig ng mga baguhan sa pananampalataya at nakikita nila si Pedro
na ikinailangan ng rabbi 3 times, abay baka marami po ang mga mawawala sa pananampalataya. Bakit? Lumabas sa ating bibig. Lalo na po kung tayo po'y matagal na sa pananampalataya at makita tayo ng mga baguhan sa pananampalataya. Mag-ingat po tayo sa ating pananalita. Ano po? Kailan tayo matututo? Nasa atin kung kailan po tayo matututo. Nasa atin kung kailan tayo matututo. Ang tanong, gusto ba nating matuto? Nasa atin po kung gusto nating matuto. Ha? Sabi dito sa Ecclesiastes chapter 5 verse 2. Sabi niya dito sa Ecclesiastes, Mangangaral chapter 5 verse 2. Sabi niya dito sa chapter 5 verse 2 ng Mangangaral, huwag kang pakabigla ng iyong bibig at huwag magmadali ang iyong puso na magsalita ng anumang mga bagay sa harap ng Ama, sapagkat ang Ama ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa. Kaya't pakauntiin mo ang iyong mga salita. That is true. Now, maalala ko na naman ang kwento ng women's ministry sa sumpa na ginawa ni Josue sa mga Gibeonita na dala-dala ang sumpa na yaon at pangako niya hanggang 400 years after. Pag tayo po ay nagsasalita, lalo na inilalakip natin ang pangalan ni Amang Yahweh, maghinay-hinay po tayo, ano po? Ha? Talasasin po natin. Nasa taas si Amang Yahweh, nasa langit si Amang Yahweh, tayo ay nasa baba. Hindi po niya nire-require sa atin na tayo ay magsalita na ilalakip natin ang kanyang pangalan. Hindi niya nire-require. Hindi rin niya nire-require na tayo mangako sa kanya o mangako sa tao. Huwag tayong mangangako kay Amang Yahweh patulad ng sinabi ko, ako'y nangako ng mangmang. Ano po? But Father Yah, hoping and praying na mangyari sa atin yung pinangako ko na ako po ay uwi na sa Pilipinas na dahil pwede na ako mag-retire in 20 years. I pray na mangyari. Ano po? Kaya sabi niya, mag-ingat tayo sa ating pagsasalita. Bakit? Dahil hindi natin alam, sometimes, mas nauunang ating mga bibig kaysa sa ating mga puso. Tama po, mas nauunang ating mga bibig kung minsan. Dahil mga madadaldal tayo sa pananalita. Huwag naman sana, ano po, matuto tayo. Dahil sayang ang aral ng rabbi kung wala tayong natututunan sa mga binibigay niyang aral sa atin. Kaya sabi niya dito sa Mateo 22 verse 31-32, itong sinabi ng rabbi, Simon, Simon, narito, hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo. Datapot ikaw ay pinamamanhik ko na, huwag magkulang ang iyong pananampalataya. At ikaw, kung makabalik ka ng muli, ay papagtibayin mong yung mga kapatid. Now, the reason being, ano po, pinayagan si Pedro na makapagbalik loob dahil meron pa siyang misyon. Pangunahan niya ang mga natitirang mga apostol pagkatapos niyang magbalik loob. So makikita natin na kapag hindi pa tapos ang Ama sa atin, gagawa po siya ng paraan para maibalik tayo sa kanyang piling. Ano po? We pray na hindi, ano po, mawala yung habag ng Ama sa atin. Regardless yung ating magawa at magbalik loob po tayo. Makapagbalik loob tayo dahil tandaan natin ang kwento. Kung hindi luluubin ng Ama na mabigyan tayo ng pagkakataon, dahil if that moment na tayo po'y nagkasal at pinatay niya na tayo, that is it. Pero kung tayo po'y buhay pa at matutunan natin makapagbalik loob at makita ng Ama yung pagsisisi natin. Bakit? Nakita ni Amang yung pagsisisi ni Pedro after this. Ano po? We pray na ano man yung magawa natin pagkakamali, makita natin ang ating sarili na tayo makapagbalik loob. Ano po? Sayang ang pananampalataya na ibinigay sa atin ng ating rabbi. Yung pagkamatay niya sa tulos ay magiging walang dahilan kung tayo po ay mawawalang katulad ng mga nabasa natin na hindi tayo natuto sa aral na ibinibigay ng rabbi sa atin. Ano po? Tayo po ay matuto. Kaya sabi niya dito sa unang John, 1 John,
1 John chapter 2 verse 28. 1 John chapter 2 verse 28. Pero bago yan, puntahan ko muna rito sa Lucas chapter 9 verse 24. Ito, pag dumating sa atin yung mga kabagabagan ng buhay natin, sa ating pananampalataya, lalong-lalo na sa pinag-aaralan nating tribulation. Sabi niya dito sa Lucas chapter 9 verse 24, kung hindi pinayagan ng ating rabay na makapagbalik loob, si Pedro, ganito sanang kinahinatnan ni Pedro. Matandaan ninyo, bakit ikinailan ni Pedro na kilala niya ang rabay nang tanungin siya na 3 beses kung kilala siya dahil sa takot ni Pedro na mamatay. Bakit? Dahil sigurado isasama sana siya sa kulungan at papatayin din katulad ng rabay. Kaya sabi niya dito sa Lucas chapter 9 verse 30 o verse 24, sabi niya rito, sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Yun ang magiging kahulugan. Sa kagustuhan ni Pedro na may preserve ang kanyang buhay dito sa lupa at ayaw pa niyang mamatay, ipinagkaila niya ang kanyang rabay na magbibigay buhay sa kanya. Ganon ang magiging kahintulatan natin kung dumating ang araw na tayo ay uusigin at makakaranas ng napakaraming pagsubok sa ating pananampalataya at tatalikuran natin ang ating pananampalataya dahil sa kagustuhan nating mabuhay sa lupang ito, this life, itong magiging kahihinatnan natin. Ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito, meaning mabubuhay ka nga rito for a while, may couple of months or years, pero yung buhay na walang hanggan ay hindi para sa iyo. Bakit? Dahil mawawalan ka nito. Datapwat ang sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay maliligtas nito yun. Meaning, kapag sino man ay ibibigay ang kanyang buhay para sa ating rabay, sa araw ng sinasabi natin bagabag ng pananampalataya, nung sabi ng rabay, ay maililigtas nito. Now, paano niya maililigtas ang kanyang buhay kung patay na siya? Ibig sabihin, sa buhay na walang hanggan, ang tinutukoy ng rabay. No po? So, sana matuto tayo sa aral. Dahil sayang ang aral na ibinigay ng rabay kung wala tayong matututunan. Kaya huling talata natin dito sa unang 1, chapter 2, verse 16. Unang 1, chapter 2, verse 28, should I say. Mali-mali yung nababasa kung Pangalawang 1, unang John, chapter 2, verse 28. 1 John 2:28. At ngayon, mumunti kong mga anak, manahan kayo sa Kanya, meaning sa pananampalataya sa rabay, upang kung siya'y mahayag, ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala at huwag tayong mga pahiya sa harapan niya sa kanyang pagparito. Kung nalalaman ninyong siya'y matuwid, nalalaman naman ninyo na ang bawat gumagawa ng katwiran ay ipinanganak ng Ama. So makikita po natin na mapalad tayo kung tayo po ay magpapatuloy sa pananampalataya at may matutunan tayo sa aral. When will we learn? Sana ngayon na yung mga aral na narinig natin na naging magandang mga simula pero hindi naging magandang mga ending. Lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life. Ito yung punto ng kasalanan. Sana hindi mangyari sa atin. Sana hindi mangyari sa atin dahil sayang ang buhay na ipinagpipilitan natin makatupad sa kautusan ng Ama kung at the end of the day ay mawawali din lamang. Manatili po tayo sa pananampalataya. Bakit? Ito yung ipinangako natin sa ating rabay nung tayo po'y manampalataya. Nasisikapin natin na gawin ang kanyang kalooban regardless kung ano yung ating mga mararanasang mga hirap, mga pagsubok sa buhay.
Sabi ni Nanay Nympha, inulit niya uli yung ating aral. Ang ating pananampalataya ay hindi walk in the park. Totoo po yun. Paminsan-minsan may mga pagsubok sa buhay. Pero maalala natin ang kwento, ang ama din ang nagsabi. Sabi niya sa Hebrew chapter 12, verse 5 and 6, hindi ko kayo pababayaan o iiwanan man. Bakit? Tayo ay pinili na kanyang mga lingkod sa gitna ng mga kalipunan ng nasa sanlibutan. Kaya mga kapatid ko, matuto tayo sa aral. Wala kayong excuse para hindi tayo matututo sa aral. Huwag nating gayahin yung mga pagkakamali ng mga nauna sa atin sa pananampalataya. Yung mga nakita natin na mga nangawala sa pananampalataya, matuto tayo sa kanila. Ano po? Na wag nating gawin yung na kanilang nagawang pagkakamali din. At sa ating mga desisyon sa buhay, huwag din tayong magkakamali. Bakit? Nagawa na natin, huwag na nating ulitin pa. Kung kailangan natin ng payo, humingi tayo ng payo sa mga pwedeng magbigay ng payo. Huwag yung mga magbibigay ng payo na mali naman ang kaihinatnan. Humingi tayo ng payo sa mga matatanda na sa pananampalataya, sa ating mga pastor, sa ating mga nanay sa assembly, sa ating mga elders. Sila ang pwede nating hingan ng payo. Ano po? At sa mga narinig natin mga aral at kwento ng ating rabay, matuto tayo. Ano po? Ito ay para sa atin. Para sa ikatitibay ng ating mga pananampalataya at ano po? Para po tayo ay maging magbubuting halimbawa ng ating mga asawa, ng ating mga anak, at ng ating mga apo. Hallelujah. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Salamat po sa ating rabay sa aral na binigay niya sa atin. At sana mga kapatid, may natutunan po tayo. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Magandang gabi po sa lahat at shalom po. Mabuhay ang ating Amang Yahweh at ang ating Rabay, Yeshua HaMashiach. Hallelujah. Salamat po at magandang gabi. Hallelujah.